5:45 p.m., March 14, 25. Mabanig sa part 3. Afternoon edition series, mabanig vlog. Okay, mag-discuss ta about sa pagdakop or pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Um, kuan na, according sa ginaingon sa kuan sa mga tao, the Supreme Court has granted a temporary restraining order in favor of FPRRD. Okay? So actually nadakpan si former president kaniadtong March 11 sa buntag. Okay. And then by the way, um kining China kaniadtong Tuesday giwarningan nila ang ICC or International Criminal Court kasi uh, okay. So gikuan daw kanang about sa pagdakop kay Duterte ay kuan daw to siya politicization o kuan to siya double standards. Nag-aresto si Duterte sa Manila by police acting on a warrant tied to his deadly war on drugs. Tungod sa war on drugs, ipa-investigahan si Duterte kaya lang giarestohan na manggod siya, gidakpan na manggod siya. Okay. Post si Chito sa Montina, if emotional ko, if apektado ko, it's not being fanatic. It's not idolatry sa usa ka leader. Corny man paminawon pero gusto ra gyud nako ug for sure sa kadaghanang Filipinos nga secured ang mga katawhan. You called TD killer, di ba? So yung TD gani. The same guy who back in the days would drive around town sa Davao to make sure nga hapsay ang pagtulog sa mga katawhan sa iyang syudad. The same person who is the number one donor and supporter of House of Hope, balay sa mga batang adunay cancer. The same guy who hates smoking because he cares for the lives of his fellow men. He cares about life. Look around you, karong panahon na wala gyud ka realize how many are killed because of drugs. Perting daghana. Seriously, wa gid mo kapansin. Mauni exactly ang dili gusto may tabo ni TD. Dili ko makig-debate ha. Ayaw pangisog. Kinasing-kasing nga rin nga pangutana. Will you be okay if someone in your family is killed by a drug abuser? Maura gyud na. TD is far from being perfect. I don't treat him as God, but I see him as a great leader nga gusto ra gyud nga makatulog taghapsay sa gabi. And even if you will deny it, I'm sure during his term, na-experience ninyo ang peace order. Maunay kamatuoran nga di gyud ikalimod natong tanan. Sa persahan nga pagpasakay kay TD sa eroplano karon, unta mahuna-hunaan nato. Safe pa paghihapon ko karon, unta walay dautan nga may tabo sa atong pamilya. Kay if nabuhat na nila kay TD, labawng pwede pod nga maalanganin atong kahimtang. Maora to, muhilom nako og daghang salamat. Okay, gikan to kay Chito sa Montina. Dugay-dugay na niya March 11, March 12 pa niya kuan. Oo. Pro-Duterte vloggers and supporters gather at Villamor Air Base Gate 5 as they protest the ICC arrest warrant against former President Rodrigo Duterte on Tuesday. A figurine of President Ferdinand Marcos Jr. was also seen being destroyed by some of the supporters.
Heavy security was in place, with a strong police presence at the gate. Okay. Basta grabe ang naitabo lagi. Kay tungod lang ani no. Katong March 11 sa gabi, wa ko katulog in taon. Nakatulog na lang ko March 12 na sa padulong na kuan pa to, una pasado sa gabi. Okay. We'll be filing a petition for a writ of habeas corpus. Veronica Kitty Duterte will seek the intervention of the Supreme Court to bring back her father, former President Rodrigo Duterte, to the Philippines following his arrest by the International Criminal Court or ICC. Lawyer Salvador Panelo said he and son Salvador Paulo Jr. will assist Veronica when she files a petition for a writ of habeas corpus at 8:30 a.m. on Wednesday, March 12, 2025, to bring back former President Rodrigo Duterte after he was flown out of the country late Tuesday. Okay. Naigi-post si Veronica Duterte, ana pa siya, ang eroplano nga sinakyan kay FPRRD ay eroplano nila Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Pilit nila tinatago na wala sila kinalaman, subalit tatandaan ito ng mga tao. We are not a Filipino for nothing. Uy, kabuang. Nakita ninyo tong kuan guys no, katong eroplano na gisakay ni Duterte March 11 sa as 11 napay giingon itinanggi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na unlawful arrest ang pagkakaaresto ng ICC sa dating Pangulo. Okay. We followed all the legal procedures that are necessary. Wika ni Pangulong Marcos. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may violation sa ating soberanya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, bakit naman? Consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Mayroon tayong contact sa kanila, natural, but not on official level. We didn't help them in any way, saad ng Pangulo. The arrest that we did today was in compliance with our commitment with Interpol. It just so happened that the arrest warrant came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Grabe eh. Si Marcos o si Torre, sila ang pakanaan ning na nadakpan in town si former president. Siguro I think dako pud ang kalagot nila kay Duterte. Pero more likely kay kani si General Torre from PNP. Feeling pud nako nga gibayaran lang pud siya. Dako siguro siya sweldo. So maong ingana na itabo karon kay according pud sa ilang giingon, according sa mga marites na kuan lagi kanang giharas daw ang mga tauhan ni Torre ang pamilya Duterte o naadoy mga napod sila plano pod nga i-raid daw ang balay ni Duterte. Which is unbelievable kaayo. Okay.
Okay, next is kuan kini. Two ICC judges argued that the Duterte trial is out of their jurisdiction. In an earlier decision, ICC judges Brigham Bout, Chief Judge, and Lord Kipanidge argued that the ICC doesn't have jurisdiction over the Philippine situation. The case regarding the war on drugs pending before ICC because the Philippines is no longer a state party under the Rome Statute. Addendum. I posted this to show that even in the ICC, there is division among the judges regarding their jurisdiction over the case of President Duterte post-Philippine withdrawal. Okay, another news. Militant groups and families of drug war victims hold a protest rally at Welcome Rotonda in Quezon City after the arrest of former President Rodrigo Duterte upon his arrival at Naiya Terminal 3 from Hong Kong. Nine nag-comment, the president who prioritized the safety of the nation and restored peace and order is now being arrested. What a shameful and disgraceful act. During his tenure, he implemented strong measures to combat crime, illegal drugs, and insurgency, ensuring that Filipinos could live without fear. His leadership was marked by a firm stance on law and order, which significantly improved the country's security situation. Now, instead of recognizing his contributions, he is being treated like a criminal. This move not only disrespects his legacy but also undermines the progress he made in maintaining stability. Arresting a leader who dedicated his presidency to protecting the people sends a dangerous message that those who fight for law and order can be punished for their actions. It is a political maneuver that will only divide the country further, fueling outrage among his supporters and weakening the trust of the people in the current administration. Okay, next is kuan. Nagdeklara ng heightened alert sa buong bansa ang PNP dahil sa mga posibleng rally at mass action kaugnay ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan na sa eroplano ang dating Pangulo na magdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands, matapos silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, persahan umanong ililipad pa The Hague ang kanyang ama.
Impeach Marcos. Hindi makakapagsalita si Bongbong kasi nakahold sila sa US ngayon dahil namatay si Paulo Tantoco. Kasama daw nila sa drug session. I-search nyo sa FB. Kaya minadali yung pag-aresto kay Duterte para mapagtakpan yung balita na nangyari sa kanila ngayon sa US. Ay ay ay. Chismis with reliable source. Nakahold daw ngayon sa US ang Marcoses, kaya para mapagtakpan ang malaking trahedya nila ay isinulong agad-agad ang pagdakip kay President Duterte. Coincidentally, a high-profile individual was at the Waldorf Astoria Hotel in Beverly Hills, California, USA, where Sir Paulo Toco passed away on March 8, 2025. Nireport ang pagkamatay niya after 7 hours pa. And guess who was with this guy? Sabi sa ibang articles, the cause of death was recreational drug overdose. Eroplano nga gisakyan kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nakabiya na sa Dubai paingon sa Rotterdam International Airport paingon sa The Hague, Netherlands. Di banaan nga molanding sa The Netherlands ang eroplano alas 9 alas 10 sa gabi oras sa Pilipinas. Nanang Smart TV, guys. Wala, usay mo ni Uncle Call. Ano na sounds? Pero usay giingon niya, usay problema daw. Okay naman, ano siya? Pero ang sounds ang problema. Ako ng baba, Call. I-click ang baba. Yes. Paglalakagak ng 18 labi ng mga biktima ng extrajudicial killings or EJK ng madugong War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte sa dambana ng paghilom ng Arnold Johnson Foundation sa La Loma Cemetery. Gibalita na siya, guys. Over 200 police officers have resigned today and still counting. OMG. Still not verified, though I have seen a lot already. Check comment section for some of the screenshots of the resigned MIU. You can also use the Facebook and TikTok search bar for keywords such as PNP resigned and look at those dates.
By the way, naay gi-announce from Hugpong sa Taong Lungsod Party, Solidarity Walk for FPRRD as One Davao. Davaoenos, let's stand together for Tatay Digong this araw ng Davao. Join us at the Parada Davaoenyo on March 16 at 9 a.m. Assembly Area, junction of Roas Avenue and Quimpo Boulevard. Let's walk in unity and show our unwavering support. Wear black with a red ribbon or accessory. Bring your own food and water. Let's make our voices heard for FPRRD, for Davao, for the Philippines. So bawal ha, bawal ang payong, bawal magdala og braided weapons or non-transparent canisters. And then bawal ang jackets, bawal ang backpacks, masking alcoholic beverages, and then no prohibited items that may compromise security. Kining nahitabo karon guys, kining pagdakop kay Duterte. Padulong ni siya sa martial law gyud daw. By the way, nag-ulan. PRRD is missing, not inside the ICC detention center. Kinuha raw ng ambulance pero ayaw sabihin saan dinalang ospital. According to a live interview of Executive Secretary Salvador Medialdia sa FB account ni Luz Becken. By the way, naikuan na ay gipost na about sa balay ni Duterte. Kadlawon daw sudlon ang kuan balay ni Duterte. Mga provinces ang moatake sa oo. And tungod anino kanang dali in town og kuan, dali og post, dali og tawagan ni kanang is gi-spread ang screenshot. Naanay mga media nangabot diri gawas sa balay ni FPRRD kay anytime daw i-raid iyang house. Guys, walay tao iyang balay. Pati ang mga pulis nagabantay dere gipang pull out. Unsa na pod ning dula ninyo? Magtanom ning kamot jud mo. Ning kamot jud mo daog ang mga pilde. Naa daw safe house si tatay doon sa balay niya sa Dunya Luisa. Might be isa sa adtuan daw. Can anyone confirm if naa siya safe house doon sa ilang balay para makita bantayan apil? Gikatingala karon sa mga residente ang pagbahis-bahis sa mga simbatang sa magsundalo sa Ecoland. Kagabi daw. Kagabi na hitabo.
info executive stage na gyud sir. Mauna ni plano nila murag simultaneous ila implementation sa SW sir, balay ni tatay pulong og basti og VP kadlawon tirahon pareha sa KOJC matik Tory ang ground commander basin mula pag na siya unya para sigurado ang mayor, vice o congress sir plantingan ila balay para naa ma-file kaso. Gikan daw ni sa A1. Di lang mo mention and then kuan Browner paid 3B to keep PA at bay. Office of the President maoy migasto sa eroplano nga gisakyan kang FPRRD paingon sa ICC. Mo nang giingon from DILG Secretary. Giangko ni Interior Secretary Junvic Remulla nga ang Office of the President or OP maoy mibayad sa eroplano nga gisakyan kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte paingon sa The Hague, Netherlands. The plane is chartered by the Office of the President. We brought him straight to the Netherlands. Kahibaluan nga nahimong unod sa mga diskusyon ang maong eroplano gumikan kay kini ang gigamit sa paghatod sa kanhi Pangulo sa langyaw nga nasod. Sa pikas bahin, nalitok ang ngalan ni kanhi Appropriations Chairman Representative Elizalde Co nga siya matud pa ang tag-iya sa naisgutang eroplano. Butang nga gipang himakak sa maong magbabalaod. Samtang nasuta usab nagagamit ang susamang eroplano sa mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apan hantod sa kasamtangan walay ni kumpirma kung kinsay tag-iya niini. Kahinumduman nga gibarugan sa Malacañang nga wala sila nakig-kooperar sa ICC ug ang koordinasyon lamang sa Interpol maoy giimplementa sa mga otoridad sa pagpatuman sa arrest warrant gikan sa ICC sa pag-aresto sa kanhi Pangulo. Basta guys, wala ko kasabot aning sitwasyon By the way, katong nag-walking ko ganiha, ako'y nakita nga red ribbon. Oo. Na ay nakabutang na Bring Back Duterte Home ba to? Wala lang ko siya napicturan kasi sige lang, mapicturean na gila ko na siya. Murag ugma. Okay? So, March 11, dakpan si Duterte. Pero kung tinuod man nga sangkot si Marcos Jr. ani, ang possibility ani, pwede siya mabagsak, pwede siya mag-fall sa iyahang pagka-presidente. Pero, accordingly sa ko ang nakita sa post last time, nga naay mga tactics, no, na kining ang kuan ba kanang kumbaga kuan gituyo gid ni siya madakpan si Duterte niya ang mga tao mag people power mga ingana mag-rally, mag-protesta, pero aware na ang mga tao na may posibilidad na mag-martial law si Bongbong Marcos para magdugay siya
para na pa siya second term. Kasi gibash manggod ni Duterte si Marcos kay si Marcos incompetent, weak, ya nagamit og cocaine. Unya gusto ni Duterte sabay sila dapat ni Marcos magpa drug test. Si Marcos naman wala siya ni kuan, ni-refuse siya, nilikay siya. So, mao ning one of the reason grabe ning politika kasi at first kasi you know what dili man gud mo support si Duterte sa katong pag-file og pagka-presidente si Marcos kaniadtong October 2021. Kaya lang it's crazy na bitaw atong pagkaabot sa February 3, 2022 ayaw ni I mean ayaw na gid nako kay Marcos Feb 3, 2022 kasi mas prefer na nako si Lenny at that time. Andun sa niabot ang election, Lenny, Sara ako ang giboto. Dili BBM Sara. So, kuan, basta that is very unbelievable. Pero tama akong intuition, wala ko nag-BBM, wala ko nag-Bongbong Marcos. Oo. So, honest ako sa inyo ha, wala naman ko nagmahay atong election 2022. Pero more likely na ingani nga sitwasyon, kadaghanan sa 31 million or sabihin natin majority sa 31 million mga voters nagmahay na sila ano giboto do na nila. So no choice jud ta. Pero by the way, wala na itabo ang people power. Actually, wala man sila nahadlok sa martial law jud. Ilikay lang yun sa martial law kay ni si Bongbong Marcos. Oo, according sa mga tao, according sa Duterte side, sa mga supporters ni Duterte nga mahitabo lagi daw kuno ang martial law. Oras nga mag people power ang mga tao. So unsaon man ni? So para sa kuha ikuan na lang siya kanang sa darating na election botohon daw sa mga tao tong mga kining mga gisuportahan ni Duterte kining mga senador. Oo. Di ba crazy yung naon? Pero kini si Bongbong Marcos buutan na gud kaay na siya. Pero grabe, naadyo'y sikreto nga kabuang jud bitaw. Pero by the way, ako personally ganado man kung mag-celebrate og araw ng Davao. Pero kadaghanan sa mga Davaoenos sa Davao City, wala sila gana mag-celebrate kay alak pa naman si FPRRD. So wala tay choice ana. So ako alang gid maingon sa karon is kuan na lang nato ni magampo lang yun ta nga ma-okay si Duterte. Kaya lang daw ang giingon gikuha nila si Duterte wa daw gisulti asa daw siya dalhon asa kuhaon maong that is very crazy nga balita. Dako ang away, isamot ang conflict, 'di ba? BBM Sara sa una wala na karon. Nawala ang unity sa duha ka panig. Right? Kay ang pinakasugod na manggod ani
giaway ni Duterte si Marcos, kinaadoy presidente nga bangag, presidente nga nagamit og drugs, nagmumura pa si Duterte. So tungod ana si Marcos, si Bongbong Marcos nasakitan. Si Liza Marcos giisnab na niya si VP Sara. Dito na nag-start January 2024 onwards hangtod karon. So kabuti mo naon ni grabe na ang sitwasyon. Ni grabe na ang away nila. So sa ko amang good na observation, this is really grabe na gyud ni siya. So kini si Bongbong Marcos gituyo ra pud niya nga kana ganing 55 pesos ang kilo sa bugas. Wala pa gid baba. Wala gid taon niabot og 20 pesos. That means na adyoy plano si Marcos nga i-extend ang termino niya, which is crazy. Siya lang gid ang presidente nga nagparty pa, di ba? Nagbakasyon. Maong ako as a Lenny supporter, wala yug ko ni agree sa ginabuhat ni Bongbong Marcos. And by the way, nag-refuse siya nga magpa-drug test, pero the way siya mo istorya, nakangiwi siya. Tapos nagkalagom-lagom daw yung panit, so it means maudo to sign nga naka-drugs daw siya. Pero ako wala ko'y judgment ana, kundi judgment siya according sa mga tao. Sa mga nakita, sa mga nakapansin kay Marcos talaga. Okay? So, this is very personal, I know, pero politika man gud ni. Pero dagan ng tao nag-ingon nga i-impeach si Marcos. Pero si Marcos mismo, dili gud siya gusto mo resign. Pero ako, nilismay ako Of course, kanang giingon nga mag-golden age, abi na og tinuod. Ilusyon na di ay. We have no choice, di ba? Kagabi, nitanaw ko gabi og katong video sa martial law ni Marcos Sr. What if ma-revive to siya karong tuiga? Kung sa ako alang gid na matubag, that is very unacceptable. Hindi man gud siya ma-accept sa kuha. Kasi niagi nag-martial law ang Pilipinas 9 years. Okay? So, kung napatay Marcos Jr. ani for another 20 years, imagine 2022. Kuan pa ko ana, 23 years old. O imagine nimo, muhawa si Marcos Jr. sa 2042. Moedad na ko anang 43 years old. So, kung buot nimo naon mag-martial law daw, it means ang mga military ang mag-dominate sa society. Same sa nitabo sa una, 70s and early 80s. Diba, na-shutdown ang mga TV stations, I don't know lang sa mga radyo. Pero no, makakuan jud ma-traumatize man pud ang mga katawhan. Diba? Gahi gyud kay ning Marcos family Pero karon dagan na gyud dismaya sa ingana nga pamilyaha. Dagan na nasuko sa ilaha. O lang jud dili lang jud ako nakapansin. Ako sa una before ang election 2022 naadjug ko'y grabe nga kabalaka. Ko'y grabe nga hatred. Kaya kung buot ni mo naon,
na okay naman ko karon, kaya lang I am not always okay. Kay basin di ko patulog ani ba nga magunahuna ko unsa pay sunod mahitabo ani, unsa pay next steps sa ani. Manalang katong mga tining mga na awareness about sa mga lihok ni Marcos. Nakuan din tao na spread ang balita. Na-spread ang balita sa Facebook. And it is very nice kung walay alam ang mga katawhan, actually katong for example nga ang mga Davaoenyo nangadto pa og balay ni Duterte. grabe gyud ang suporta nila kay former president. And then ang ilang maingon kay Duterte kay kini si Duterte pangmasa daw, pangmasa niya. Kung tanaw nimo ang some of the videos na si Duterte, simpleng tao lang, ang ginakaon na niya, isda o gulay lang. So, that would be very simplistic person na amaze ang mga tao sa yaha. So, kung buot mo naon no, sa YouTube, ako nakita, daghan nag-support sa yaha, especially kay Trump, o katong China na side. And then nasuko pa gani si Donald Trump sa ICC kay illegal daw kaayo tong gibuhat nila kay Duterte. Right? Illegal daw kaayo to. So, unsa pa na may tabuan ni guys no kanang sukad March 11 hangtod karon murag dili na ganado ang mga Davaoenyo for doing something, wad an nagana mag-celebrate og karon Davao. Ako personally, di po ko makaingon nga walay gana mo celebrate. Ang tinuod na gusto ko mag-celebrate og karon ng Davao. In many ways lang unta. By the way, March 14 pata karon, dagan pag 6:28 PM na paspas na kayong oras. Buang kaayo. Pero dagan ko dapat dagan pa ko dapat i-celebrate lagi guys, dili lang sa araw ng Davao na side. And by the way, mag-celebrate ako sa birthday ni Lola. Muli pa mi og bukid. I hope nga maka-edit ko sa Canva kay ang gingon ni mama sa kuha o kining sila Erwina, si Ate Celine. Anak man sila okay man daw to katong gi-print daw nako. So ang next nga may tabuan ni ako na po mo edit para kay Lola nako. And that would be very crazy. Kasi kay akong mama mismo niingon nga di daw siya gusto mag tarpaulin. Which is ako wala pa ko nagsugod og himo og patarpaulin. Kay wala na lang pug ko'y dili po ko interested kay mahal na pud kaayo. Okay? Mahal na pud kayong bayan. So unsa pa man next ani guys. Basta guys, isulti rin ako sa inyo unsay next nga may tabo about aning Duterte arrest para makuan jud ta mo tagaan ta mo og discussion time. Kasi pasensya lang ko ninyo nga karon lang in taon ko nag-decide na mag-vlog about ani kasi wala na gyud oras. March 11 and then March 12 birthday pa nako, March 13, March 14 actually dapat diin ko mag-discuss ani kasi mag-walking time palagi ko. Ako ang plano balag dili mas 60k. Gusto na ako 40,000 plus nga walking steps. Pero tungod dag-ulan-ulan manggod, climate change, sige, di na nato ni patas-on kay. Okay na ako kaganiha sa walking steps talaga. So, by the way, wala po ko kabalo ganino sa natagna lagi na ako ganiha nga basig mag-ulan or kaulan nun.
may nalang po gani kay naka-walking steps na ko. Dagandaghan na kong walking steps ganyang buntag. Karong hapon, nag-ulan. Karong gabi, possible nga mag-ulan ni unya. So, okay na lang. Magpa-away na lang ko diri kay hindi pa maulan ko. Wala ko nag-stretching. Okay, so unsa pa ito ang next nga ma-discuss? Birthday ni Brittany, birthday ni Lulay. Basta, sa March 20, actually, dili man gud ni Brittany dapat tong ipangalan dire. Dapat first ang ako ang first na ibutang dire. Kasi kuan na lang ni dire dapat massive. Kasi ngano kailangan nako ni buhaton March 20 dapat before 9:01 AM maka-create kong daghan nga kids paint pictures. Ngano man gusto na ako magkaroon ng success when it comes to arts. Pero by the way, March 20, I know, March 19, sa Bukid i-held ang birthday ni Lulay. Pero, dapat March 18, kay kuan March 18 daw kanang ay Toastmasters face-to-face. Okay, sige, March 17 siguro maka-kids paint dedication ko kay Lulay. Pwede gani Sabado or Domingo ang start sa kids paint dedication kay Lulay kay ako kailangan pa ko mo upload sa Facebook. Di pa man po, wala ko ka-upload lagi kaayo basig ugma makabawi-bawi na ko ugma guys. Alright. But by the way, about kay Marcos, I hope lang dili mag-martial law kay dili gid sayo ng tanan na ay gi patay, gimasakir. Asang compassion ana sa panahon ni Marcos Sr. Nga si Marcos Sr. feeling pud niya wala pud siya kabalo, wala siya awareness. Same na pud sa iyang anak si Marcos Jr. Grabe na yung taon ng sitwasyon na ni. Very crazy, very unbelievable. No choice. Giboto na ninyo. Kaya tungod kay Sara Duterte. Okay? So, there are guys. Key text vlogs vlog show. 6:33 p.m.